Magandang araw mga Kirara at sa iyo din po Boss Kira. Muli po magpapasalamat lang po ako sa palaging pag-e-ere ng kwento ko. Hindi man gaanong nakakatakot ang kwento, salamat pa rin. Pasensya na din po sa mga nagko-comment na nangihingi ng clues about sa kung saan at kung anong kumpanya yung binanggit ko sa kwento ko about sa Technopark. I'll leave you all hanging for now po. Ang story ko po ngayon ay may kinalaman sa work ko pa rin dati. Pero hindi na ito sa Technopark, kundi sa Science Park naman, sa may Canlubang, Laguna. Nagtrabaho ko doon nang makapanganak ako sa second baby ko. Hindi ko na lang ulit papangalanan yung company na to. Basta may kinalaman sa mga produkto ng kumpanya ng mansanas itong kumpanya na ito. Gets nyo po ba? Ang company na to ay merong sub-building na inuupahan lang nila. Ito ay located few blocks away sa main building mismo at nakapagtrabaho ko sa parehong buildings na yon. At meron akong parehong karanasan sa mga nasabing gusali na yon. Unahin ko na yung sa main building. Ang trabaho ko doon ay may kinalaman sa film strips ng chips. Sensitibo ang process kaya dalawa ang machine handler sa isang product. Pero pag break, hindi kami nagsasabay ng partner ko. Salitan kami. Hindi kasi pinapatay ang machine na yon kahit pa pag-uwian na. Kailangan naming hintayin ang next operator at mag-endorse ng gawa. Saka lang kami makakalabas nun. Sa company na yon, tight lips ang mga tao. Ayaw nilang nagsasabi ng experiences nila about sa hindi normal na pangyayari. Mahirap kasi ang work, kaya kapag may mga bago, ayaw nilang tinatakot. Baka kasi biglang umayaw. At mapapansin mo rin na dun sa company na yon, may edad na rin talaga yung mga nagtatrabaho. Kahit sa department kung saan ako na-assign. Si Ate Vanessa na kapareha ko, mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Senior ko siya sa kumpanya na yon. Siya na rin ang nagmistulang trainer ko. Unang beses ko palang na makapasok sa area na yon, may iba na akong naramdaman. Parang hindi ako welcome sa room na yon. Yon ang pakiramdam ko. Nasusuka ako. Alam mo yung feeling na para kang inaatake ng high blood o fatigue. Ganun siya. Ang bigat sobra. Malawak ang room na yon. Tapos 6 lang kaming tao sa loob. Pero malalaki ang machines, kaya crowded din kung tutuusin. Tama lang na makakalakad ng magkakatabi ang 3 tao sa pagitan ng mga makina. Yun na yung pinaka-standard na espasyo. Ayokong magtanong kay Ate Vanessa noon about sa naramdaman ko. Pero nagpahaging ako sa kanya na, Ate, di din pala ako makakahinga ng maayos dito, no? May mga bantay kasi 24/7. Wala ba silang day off o break time? Nagtatakang napakunot ang noon ni Ate Vanessa. Ano daw bang sinasabi ko? Wala namang ibang tao doon. Pero makikita mo sa mata niya na para siyang may itinatago o may pinagtatakpan. Nagbuntong hininga na lang ako nun. Sa akin okay lang naman. Kaso nakakaubos ng lakas ang presensya ng mga nandoon. Hindi siya espiritu lang Elemento ang mga yun. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko sa tuwing duty ako doon. Ang bigat lagi ng batok ko. Pero pag uuwi na ako, okay na okay naman ako. Isang araw naisipan kong magdala ng salamin. Yung maliit lang. Gagamitin ko lang yon para sa isang simpleng ritual. O pwede nyo ding sabihing witchcraft o kung ano paman. Pasimple lang. Inilabas ko yung salamin noong nararamdaman ko na yung bigat sa batok ko. Ipinatong ko yung salamin sa makina para hindi ko siya hawakan. Kasi baka mabitawan ko yung salamin pag hawak ko. Kahit maliit lang yung salamin na yon, pinilit kong ipagkasya ang refleksyon ko. O kahit yung nasa may batok ko man lang. Tapos inisip ko ng mataimtim na sana ay magpakita sa akin ng kung ano mang gustong magpakita sa akin. Ilang beses kong inulit yun. Walang formal na litanya sa ganito. Yun ang turo sa akin. Ganyan din ang dasal natin sa Panginoon. Basta taimtim at galing sa puso ay diringgin ka. Ganoon din sa mga entity. Pag ang panawagan mo ay parang desperado na o yung parang pleading na masyado. Natutuwa yan sila.
Magpapakita yan sila. So balik tayo sa salamin. Nung matapos ko na yung sinasabi ko sa salamin, ay unti-unting lumabas ang maitim na figura sa may likuran ko. Hindi ito anino. Nangingintab ang balat nito sa pagkaitim. Yung mga mata niya, puting-puti yung paligid. Tapos noong makita niyang nakatingin ako sa kanya sa salamin, ngumiti pa ito sa akin. Dilaw yung mga ngipin niya. Nakaramdam ako ng takot nun. Sobrang lapit niya sa batok ko. Pero hindi ko pwedeng putulin ang ginagawa ko. Ramdam kong namumutla ako nun, na parang nawalan ng dugo ang mukha ko. Pero hindi ko pwedeng ibaling ang tingin ko. Kundi hindi niya ako tatantanan. Unti-unti kong binigkas ang mga salita na, "Apong Nuno, may hiling lang po ako sa inyo. Hindi ko po hinihiling na umalis kayo dito kasi mas nauna kayo dito. Nakikidaan lang po kami. Pero pwede po ba na wag naman po kayong masyadong malapit sa akin? Nakakaapekto po kasi kayo sa kalusugan ko. Hindi po ako magdadala ng bagay na ikakagalit ninyo. Irerespeto ko din po ang presensya ninyo." Sabi ko sa itim na nilalang na nasa likod ko. Bahagya akong itinagilid ang ulo ko. Tapos ay nagsalubong ang kilay niya kahit parang wala naman siyang kilay. Tapos ay ngumiti ulit ito. Ilang saglit pa ay biglang nawala na. Saka lang ako pumikit nun. Tapos itinago ko na agad yung salamin sa bulsa ko. Ang hindi ko alam ay nakikita pala at pinapanood ako ni Ate Vanessa, pati na nung isang operator na kasabay niyang mag-break time. Nilapitan niya agad ako. Inalalayan ako. Kinuha naman nung kasama namin yung upuan ng quality control. Pinaupo nila ako ron. Sasabihin na lang daw nila na hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya hiniram nila ang upuan. "Ate Vanessa, alam niyo ba na meron kayong kasama dito na hindi tao?" Tanong ko agad sa kanila. Nagkatinginan lang sila. Napanganga pa si Ate Vanessa nun. Sabi ko na nga ba't hindi ka rin normal na bata eh. Sa lahat ng mga nakapareha ko, ikaw lang yung nagtanong. Sa pagkakatanda ko, sabi ng lolo at lola ko dati, lapitin ako ng mga elemento kasi malakas daw ang spiritual energy ko. Maaari nila akong gamiting medium. Kaya naman after ng shift ko nun, hindi muna ako dumiretso ng uwi. Buti na lang at commute pa ako that time. Dumaan ako sa isang fast food chain. Nakigamit ako kunwari ng CR. Binasa ko ng tubig yung kamay ko at pinagpag ko ng pinagpag yung buo kong katawan. Tapos umorder ako ng inumin. Nagstay ako doon ng 15 minutes. Tapos nun, nagpagpag ulit ako. Tapos tap sa paa ng 4 na beses at saka lang ako umuwi sa amin. Lagi ko na yung ginagawa mula pa nang magpakita sa akin yung itim na nilalang na yon. Sa mall, sa grocery store, sa karinderya. Basta hindi ako dediretso ng uwi sa bahay. Kailangan ko ng diversion. Sa work naman, sinabi ko kina Ate Vanessa ang nakita ko. Alam naman daw nila yon, pero hindi naman daw nananakit kaya pinapabayaan lang nila. Hindi din naman talaga. Hindi nila sinasadyang mahigop ang energy ng tao. Sadyang malakas lang yung enerhiya nila. Lagi ko pa rin nakikita yung nilalang na yon, pero hindi na siya makalapit sa akin. Nagdadala na kasi ako ng maliit na pulang tela na may lamang asin. Gusto ko nga din sanang lagyan ng bawang eh. Kaso baka mangamoy naman ako. Meron din akong red packet na may maliit na krus. Yung nabibili sa simbahan para sure na may bendisyon. Sa mga nagtatanong po about sa salamin, isa po kasing portal ang salamin. Pero pag ginamit mo na medium, ay hindi ito dapat mababasag. Tip ko rin po sa mga malimit managinip ng hindi maganda. Make sure po na walang salamin na nakikita ang refleksyon nyo habang natutulog kayo. O mas maigi pa na wala talagang salamin sa room ninyo. Ito po ay base lang sa aking experience. So yun Sir Gira. Next story ko naman po ay sa kabilang building naman. Natapat ako ng panggabi nun. Film marking naman ang gawa ko roon.
Nasa ground floor yung mga machine, tapos nasa taas naman ang kantin. Pero pag gabi, sarado na yung kantin. Kaya sa main building kami kakain. Maingay ang makina, masakit sa tenga. Puro malalakas na lagabog ang maririnig mo. Hindi nga namin magawang makapag-usap ng maayos dun Kasi kailangan talagang magsisigawan kami. Dito nagbabala ang mga kasama ko roon. Wag na wag daw kaming magpapaiwan sa loob. Kapag break time, lahat dapat ay magbe-break. Kung ayaw kumain, tumambay na lang daw sa labas. Noong una, hindi ako nagtanong kung bakit. Pero noong nalaman kong pwede naman palang magstay sa loob kahit break time, doon na ako nag-usisa. Sabi nila, meron daw espiritong mapanakit doon sa loob. Malala daw ito, kahit mga manager ay alam yon. Isang break time, hindi ako kumain. Pero hindi rin ako lumabas. May kasama akong 2 pang operator. Bale, 3 kami nun. Ako, si Kuya Tony at si Kuya Boy. Nang bigla naming marinig ang malakas na lagabugan. Sabay-sabay kaming napatayo nun. Yung machine yun. Nagkatinginan kaming 3. Sabay-sabay din kaming nagsabi na pinatay namin yung machine. Pulangaka ko yung ilaw nung lumabas ako. Tapos biglang naulit yung paglagabog. Binalikan namin yung makina. Baka kako hindi lang na double check. Tapos bukas pa pala. Pagpasok namin, nakumpirma naming patay nga lahat ng makina. Nagtutulakan pa yung 2 kuya na kasama ko sa kung sinong mauuna sa loob. Maliwanag naman at bukas ang lahat ng ilaw. Kaya kitang kita namin na patay nga ang lahat ng makina. Dahil doon, ay dali-dali na akong hinila nila kuya palabas. Pero paglabas namin ng pinto, biglang nandoon na naman yung lagabog. Lahat talaga kami nagulat nun. Nagsigawan at nagtakbuhan na kami papunta sa guardhouse. Mula noon, hindi na ako nagpapaiwan sa room na yon. Kahit hindi ako kakain, sumasama na ako sa mga nagbe-break. O kaya, natambay na lang ako sa guardhouse kasama ng mga naninigarilyo. Another story, Sir Kira. Ito naman, karanasan ko sa dati kong school. Pero bago pa ang lahat, magsusorry na muna ako sa mga kapwa ko alumna. Hindi ko po sinasabing haunted ang school natin Pero naniniwala po ba kayo sa kasabihan na kung ang lugar ninyo ay puno ng busilak na panalangin at may pure spiritual energy nang dahil sa dalisay na dasal, ay marami ring mga ligaw na kaluluwa na kung minsan pa nga ay higit pa sa mga multo at spiritu ang madalas na nagpaparamdam at nagpapapansin. Ito yung madalas na nangihingi daw ng dasal o tulong. Yung iba naman, para manggulo lang at mabalutan ng takot at pagkalito ang deboto sa pagdarasal at pananampalataya. Napatunayan ko po yan. Unahin ko po yung Black Man. Kagaya po ng naipangako ko sa isang comment. Kwento lang din ito sa akin. Pero narinig ko din mismo yung sigawan ng mga nakaranas. Nasa kabilang building po kasi kami. At yung mga nakaranas, nasa kabila naman. Bale night prayer po yun. Magdarasal na po kami para sa pagtulog. Nang bigla kaming makarinig ng sigawan mula sa kabilang building. Sigaw na alam naming mga natatakot ang mga ito. Pero kahit may ganoon na pangyayari, ay hindi namin pwedeng puntahan yon. Kailangan naming sundin yung mga rules na striktong ipinapatupad doon. Mga ilang araw, kumalat ang usap-usapan about sa sigawan. Mga nakaluhod daw ang mga ate para magdasal nang may bigla daw mangisay na ka-family nila. May itinuturo daw ito sa isang direksyon. Nang tignan daw nila, ay may napakatangkad na parang tao roon. Itim daw ito. At ang sabi nila ay parang nakasuot daw ng sombrerong itim. Nasa koridor daw ito malapit sa side ng hagdan. Naghiyawan daw sila nun dahil natakot sila. Kasi walang pwedeng makapasok na lalaki sa dorm areas. Nasa baba ang mga kuya at mga guard na nagtatrabaho sa facility. Yan po ang alam ko about sa Black Man. Pero siguro yung ibang mga nag-aaral din sa school na to, iba rin siguro ang alam nilang Black Man. Eto naman po ang mismong karanasan ko
Hindi siya nakakatakot pero share ko na rin po. Ang nagpaparamdam sa school na to madalas during praying time. Siguro para subukin ang tatag ng pananampalataya ng mga bata. Rosary time. Nakapwesto ako pati ang iba ko pang mga ka-family sa likod malapit na sa bedroom. Ibig sabihin, walang ibang tao sa likod namin. Kami ang last row. Mga nakapikit kami pag nagdarasal. Dinarama ang bawat salitang sinasambit sa panalangin. Nang bigla na lang may sumayad na parang dulo ng palda ng madre sa may talampakan ko. Nakaluhod nga pala kasi kami nun. Yung hagod ng tela sa talampakan ko, dahan-dahan, talagang makikiliti ka. Tapos madidinig mo din yung tunog ng lagitingting ng rosaryo. Nung una akala ko yung mother sister namin. Pero kasi paulit-ulit na dumadaan sa likod ko ang kung sino man yun. Nawala na ako sa focus sa pagdarasal. Tapos bigla kong naalala na hindi naglalakad ang madre namin pag nagdarasal. Kung saan siya naabutan ng dasal, doon na siya luluhod hanggang sa matapos ang prayers. Lagot na ako. Mas idiniin ko na noon ang pagpikit ko. Kako, wag na wag kang didilat at baka iba ang makita ko. Pagkatapos ng prayer, nagbubulungan ng mga ka-family ko na kahanay ko sa likod. Meron daw dumadaan sa likod nila. Lahat pala kami na nasa likod ay naramdaman yun. At lahat din kami ay hindi nagsidilat. Ito naman ay naranasan ko nung sleeping time na. Hindi ko alam kung anong oras na nun. Basta nakatulog na kami. Matagal-tagal na rin kaming nakatulog nun. Hanggang sa naalimpungatan ako kasi may tumapik sa balikat ko. Triple deck kasi ang higaan namin at nasa pinakababang higaan ako. Kalagitnaan pa ng hanay, nakadikit sa paderang ulunan ko. Kaya kung may sisilip, ay makikita kung tulog ako o hindi. Ginising ako ng katabi ko. Tapos sabay takip sa bibig ko para hindi ako makapag-ingay. Sabay turo niya sa may paanan namin. May madre na naglalakad. Pero iba yung abaya niya. Parang itim o gray ata yun. Puti yung sa mga mother sisters namin. Tapos may kumakalansing na susi na hindi ko alam kung sa bulsa ba niya o nakasabit sa bewang niya. Nanginginig sa takot yung kasama ko nun. Tinitignan ko yung madre na naglalakad. Nakita kong pumunta ito ng dining area pero hindi ko nakitang lumabas ng koridor. Sure akong hindi namin madre yun. Wala kaming madre na ganun. Naiinis nga rin ako sa kasama ko kasi ginising niya pa ako. Idinamay pa talaga niya ako. Yan po ang karanasan ko sa school na yan. Yan na yung natatandaan kong nakakatakot para sa akin sa panahon na yan. Pero don't get me wrong po. Mahal ko po ang alma mater ko. Hanggang sa muli, Boss Kira. Kung muli mo itong mabasa at maiere. Hello po, Sir Kira. It's me again, Siri. Bago ko po ikwento yung recent experience ko, ay ikukwento ko po muna yung sa tito at sa lolo ko. Kasi iisa lang yung entity na nakita namin nun. Bali ikukwento ko po ito sa separate point of views nila. Kumbaga, nakabase sa kung paano nilang ikinuwento sa amin. Ito po yung point of view ni tito. Isang gabi, napagplanuhan namin ng pinsan ko na tawagin na lang nating Boots na magpunta sa perya. Mga bandang 8:00 na ng gabi nun nung sunduin niya ako. Sa pagkakatanda ko, parang November o December yon. Alin lang sa dalawang yan. Kasi sa ganyan lang nagkakaroon ng perya sa amin. Kapag malapit na ang Pasko at pista. Nung nasa peryahan na kami, napasarap ang paglalaro namin doon ng mga taya-taya at pagsakay ng mga rides. Hindi na namin namalayan ang oras nun. 12:00 na ng hating gabi nung makauwi kami.
Bale sa labasan o sa kanto na ng street namin ako nagpababa sa tricycle. Tapos nilakad na lang namin yung papasok sa amin. Nung time na yon, init na init ako. Pawis na pawis ako. Nang makarating na ako sa eskinita, nagpaalam na ako kay Boots. Kasi sa part na yon ay magkaiba na kami ng way pauwi sa bahay. Yung eskinitang dadaanan ko sobrang dilim dahil walang poste ng ilaw doon. Tapos meron pang isang napakalaking puno ng duhat doon na talagang sobrang laki. Habang naglalakad ako sa eskinita na yon, naramdaman ko na biglang lumamig ang ihip ng hangin. Yung bang pakiramdam na para kang nagbukas ng freezer. Medyo nag-alangan akong tumuloy nun. Pero kailangan kong umuwi kaya nilakasan ko ang loob ko. Bali-balita kasi sa amin na may white lady daw na nagpapakita doon. Hindi lang isa, kundi dalawa pa. So nung nasa kalagitnaan ako ng paglalakad ko, biglang may lumitaw na isang babaeng nakaputi sa may harapan ko. Nakaharang ito sa daraanan ko. Sobrang haba ng buhok nito. At ang talagang nagpatayo ng balahibo ko ay nung makita kong hindi nakasayad yung mga paa niya sa lupa. Grabe yung kabog ng dibdib ko nun. Ang tingin ko doon sa babae ay parang malabo. O yun bang parang tagusan yung tingin ko sa kanya? Unti-unti itong lumapit sa akin. Habang papalapit siya, ay para naman akong nanigas sa kinatatayuan ko. Hindi ko magawang umatras. Kaya naman ang ginawa ko, pumikit na lang ako. Humawak ako sa pader bilang gabay at saka ako naglakad. Sa paglakad kong yun, narinig ko pa yung pag-iyak ng babae. Mahina lang yun. Pero sa pakiramdam ko ay tila ba sinasabayan ako nito sa paglalakad ko dahil parang nararamdaman ko pa yung pagdampi ng buhok niya sa akin. Medyo binilisan ko na yung paglalakad ko nun habang nakapikit pa rin at nakahawak sa pader. Nung matansya ko na nasa harapan na ako ng gate namin ay saka ko iminulat ulit ang mga mata ko at saka ko lumingon ulit doon sa may puno ng duhat. Nandoon pa rin yung babae. Sa takot ko nagmamadali akong pumasok ng gate namin at nagtatakbo na papunta sa bahay namin. Mula talaga noon di na ako nagpapagabi ng pag-uwi sa bahay. Ayoko nang maranasan ulit yung ganun. Oo nga pala, yung isang white lady doon hindi ko pa nakikita. Pero okay na rin hindi, ayoko rin naman. Pero may ibang mga kapitbahay kami na nakakita na rito. At ang sabi nila, kapag daw nagpapakita yon, yung postura daw na ipinapakita nito ay yung itsura niya matapos niyang magbigti. Ang sabi sa akin ng tatay ko ay may puno pa raw noon ng chiko roon malapit sa puno ng duhat. At doon daw nagbigti yung isa pang white lady na nagpapakita. Na ang sabi niya, kamag-anak daw pala namin. Tomboy daw pala ito, nabigo sa pag-ibig, hindi kinaya ang sakit, kaya winakasan na ang buhay. Katagalan ay pinutol na nga yung puno ng chiko at ilang mga panahon pa ang lumipas, pinutol na rin yung malaking puno ng duhat. At mula noon ay parang wala na masyadong nakakaranas ng kababalaghan sa mga dumadaan doon. Meron na rin kasing mga poste ng ilaw doon ngayon. Ito naman po ay kwento ng lolo ko, tatay ni Tito. At sa kwento niya, mga bandang 2:00 o 3:00 daw ito ng madaling araw. So eto na po, sa POV po ulit ito ni lolo. Isang gabi nun, ako lang ang natutulog sa bahay namin. Wala yung mga anak ko, mga nakitulog sa bahay ng kapatid ko. Bali yung bahay namin ay nakatayo sa tabi ng isang kawayanan at sa likod na part siya. Sanay naman ako na palaging naiiwan at natutulog ng mag-isa sa bahay. Pero ang gabing yon ang hindi ko makakalimutan. Maaga akong natulog nun since pagod ako at nakainom din. Kaya syempre, mabilis akong nakatulog at mahimbing ang tulog ko nun. Pero sa kalagitnaan ng gabi, naalimpungatan ako. May narinig kasi akong kumakanta. At ang boses na yon
ay kaboses pa ng anak kong babae. Kinusot-kusot ko pa yung mga mata ko bago ko tinawag yung anak ko kasi akala ko nga siya yun. Nak? Nak? Bakit ganitong oras ka naman pumunta dito? May kukunin ka ba? Pagkatapos kong sabihin yon, biglang nawala yung pagkanta niya. Tumigil, kaya naman tumayo ako. Tumungo ko sa salas. Pero walang katao-tao doon. Kaya naman chinek ko sa may pinto. Pero naalala ko na inilak ko nga pala yun. Kaya imposibleng makapasok ang anak ko. Dali-dali na akong bumalik nun sa kwarto. Nagtalokbong ako ng kumot at pinilit na lang na makabalik sa pagtulog. Kasi may ideya na ako kung ano yun. May history kasi ang kawayanan na yun. May babaeng nagpapakita rito pero bigla na lang ding nawawala. Kinaumagahan nun ay pumunta yung anak kong babae. Tinanong ko siya kung nagawi ba siya nung gabi sa bahay. Siyempre sinigurado ko muna kahit na may idea na nga ako kung ano yun. At ang sabi nga ng anak ko hindi raw siya nagagawi sa kubo namin. Katagalan ay lumipat na rin kami ng bahay dahil nakabili na kami ng maliit na lupa. Yan po ang kwento ng lolo ko. Bumalik pa daw sila doon sa lugar na yon. Pero pinutol na raw yung mga kawayanan doon kung saan nga nagpapakita yung babae. Ito naman po ay kwento ng kumpare ng airpot ko. Muli po sa POV niya po ito. July 10, 2026. Maaga akong pumasok sa kwarto nun. Dahil pagod ako at umuulan-ulan din ng panahon na yon. Nagsiselfone lang ako nun, mga bandang 11 PM na. Nang marinig ko na may tumatawag sa akin. Boses ng kumpare ko. 3 beses niya akong tinawag. Kasunod nun, wala na. Kaya naman chinek ko sa CCTV. Pero nung makita ko yung footage ng CCTV, ay wala naman yung kumpare ko doon. Walang tao sa labas. Ang nakita ko, parang isang bulto ng tao na nakatayo sa may terrace sa tapat ng bahay namin. Anong oras na nga noon? Kaya siguradong wala nang tambay na bata sa lugar namin. Zinom ko pa yung video at nakita ko na hulmang babae ito at parang nakaupo sa may harap ng terrace. Mahaba yung buhok niya at parang nakadress ng mahaba. Sumilip ako sa bintana pero wala akong nakitang tao doon. Pero pagtingin ko ulit sa CCTV, meron talagang nakaupo doon at nakaharap pa sa bahay namin. Yung style po ng pagkakaupo niya ay yung parang nakatalongko. So na-record ko yun. Nag-save ako ng screenshots para maipakita at i-share sa kumpare ko. Sabay balik ko na sa higaan dahil natakot na ako. Kinilabutan ako nun. Talagang nagtayuan ng mga balahibo ko. Kinaumagahan, sinabi ko ngayon sa kumpare ko at sa asawa niya. At ayun nga, hindi naman daw nagpunta si kumpare nung gabi. At ang kwento ni kumare ay may nagpapakita nga raw na babae doon sa bahay na yon. Pero never pa naman daw niyang nakita. May nakita man daw siya doon dati, lalaki naman. Yan po yung kwento ng kumpare ng airpot ko. At eto naman po ang kwento ko, Sir Kira. Masasabi ko na parang nakaka-attract nga ng bad elements o energy ang pakikinig sa mga horror. Bakit? Lately po kasi ay may mga napapansin-pansin ako. Tipong may dumadaan-daan bigla na anino pero sa gilid lang ng mata ko siya nakikita. Nung una ay sa may CR namin. Bukas po kasi yung pinto nun. Tapos biglang may dumaan na anino. Dilingon ko pero wala namang tao. Pangalawa ay sa bahay ni Lola. Ganun ulit. Sa gilid ko lang ulit siya ng mata nakita. Pero pag titingnan ko, wala akong makikitang ibang tao. Last time, lumabas ako para magpunta sa palengke. Siguro mga 9 PM na nun. Tapos yung motor namin, doon nakaparada sa bahay ng lola ko, na ngayon ay tinitirahan na ng kapatid niya. Siya po yung lolo ko na nakatira sa kubo na nakatayo sa tabi ng kawayanan dati. So ito po. Wala pong tao noon sa bahay ni Lola. Lumabas po sila noon. Umalis.
Madilim po kasi dun. Pagpunta ko, nakita kong may dumaan na naman sa gilid ng mata ko. Anino. So napatingin ako sa may part ng kwarto ni Lola. May bintana po yun. At sa tapat nun nakapark yung motor namin. Pagtingin ko doon, may nakita akong posturang babaeng nakatayo mismo doon malapit sa bintana. Hindi ito gumagalaw. Siyempre nagulat ako nun. Ng tutsa. Feeling ko majijebs pa ako nun sa takot. As in bigla akong hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Nanindig talaga yung mga balahibo ko nun at nanginig ako. Makalipas naman ng ilang sandali ay napilit ko na rin ang sarili kong makagalaw at mabilis na akong tumakbo. Sa takot ko nun hindi na lang ako tumuloy sa bayan. Naiwan ko pa nga yung susi sa motor. Naisusi ko na kasi yun. As in naalis na lang sana ako. Kinabukasan pa yung nakuha ulit. At syempre, napagalitan ako ng airpot ko. Kasi nga iniwan ko raw yung susi sa motor. Paano naman kasing hindi iiwan? Ikaw kaya ang makakita ng ganun? Di ka ba matatakot? Yun lang po Sir Kira. Salamat po. Sa susunod na po yung iba. Hanggang ngayon po ay may padaan-daan pa rin talagang anino na nakikita ko sa peripheral vision ko. Pero mas okay na yung doon sila magpakita. Basta wag lang harap-harapan. Good day po sa lahat. Ako po si Anjo. Lagi po akong nakikinig sa mga stories ninyo sa Spotify kapag nag-work. Gusto ko po sanang makapag-share din ng maikling story mula ito sa kaibigan ko at isa ring personal kong kwento. So ito po ang first story. Mula ito sa kababata ko. Dati po kasi 'di ba, nauso yung mga pagkakamping sa school pagkasali ka sa Girl Scout o Boy Scout. So one time, may camping daw sa school nila. Sa court daw nakapwesto yung mga tent nila. Naiihi daw siya nun at hindi na raw siya nagpasama kasi maliwanag pa naman at may mga tao naman sa school. So parang hindi siya nakakaramdam ng takot nun. Pagpasok daw niya ng cubicle, may naramdaman daw siya na parang may tumatama sa noo niya. Hindi niya masyadong pinapansin. Nakatapos naman siya at nakalabas ng banyo ng maayos. Nung gabi na daw, nagsindi sila ng bonfire. Bumilog sila doon kasama yung teacher nila at nagkwento daw ito ng creepy story. Yung CR daw sa school nila, kung saan siya nag-CR, ay may nagpakamatay daw doon. Doon mismo sa cubicle kung saan umihi yung friend ko. May nagbigti daw doon. Hindi matahimik ang kaluluwa, kaya nagmumulto pa rin hanggang ngayon. Kaya daw kapag gumamit sila ng cubicle at naramdaman nila na may tumatama-tama sa noo nila, kabahan ka na dahil paa daw yun nung nagbigti. Second story po, ito naman personal kong karanasan. Bale nag-iisang anak lang po ako ng parents ko. May naupahan kaming bahay dati. Okay naman po yung vibes, kumbaga normal lang naman. Typical na Filipino apartment. Yung banyo, may malaking drum na blue. Medyo matagal na kami sa bahay na yon at lagi akong naiiwan sa bahay kasi parehas na may trabaho ang parents ko. So one time, pag uwi ko galing sa school, nahiga ako sa sofa namin at nakaharap ako sa pinto ng CR. Napansin ko na may maliliit na bakas ng paa at kamay sa pinto ng CR. Paakyat ito sa kisame. Yung itsura nun ay parang bakas na faded, pero mahahalata mo pa rin na bakas ng kamay at paa yun. Pagdating ng nanay ko, itinuro ko yun sa kanya. Ang ginawa ni nanay, kumuha siya ng bangko at basahan. Pinunasan niya lang yung bakas, pero ayaw matanggal nun. So hinayaan na lang namin.
Hindi ako sure pero parang hindi kami nakaramdam ng kung ano nun. Hindi namin ito naisipan ng kung ano. So kinabukasan nun, ganun ulit ang gawi ko. Pagkagaling sa school, humiga ulit ako sa sofa. Nakaharap ako nun sa CR. Tapos napansin ko ulit yung mga bakas ng paa at kamay. Pansin ko na parang nag-iba ito ng pwesto. Mula pa rin ito sa pinto ng CR namin. Pero iba na ang direksyon nito. Yung bakas ay papunta na sa sala. At tumigil ito sa tapat ng sofa kung saan ako nakahiga. Medyo nakaramdam ako ng kakaiba nun. So lumabas ako ng bahay. Nakitambay na lang muna ako sa tapat ng tindahan. Nakipagkwentuhan ako doon kay ating tindera na medyo kasundo ko kasi medyo bata pa naman siya. Siguro nasa 20s pa lang siya nun. Tapos ako, 3rd year high school. Hindi ko alam kung paanong napunta sa nakakatakot yung kwentuhan namin. Tapos bigla siyang may sinabi sa akin. Huwag kang maingay na ako nagsabi nito ha. Pero alam mo, may namatay na bata dyan sa inuupahan nyo. Siguro mga 3 or 4 years old yung bata. Nakatulog daw yung nanay. Tapos paggising niya, nakita niya na lang yung anak niya na nasa loob na ng drum sa CR. Mukhang naglaro daw ito doon. Tapos nashoot sa loob ng drum sa CR. Tapos nalunod. Nangingitim na daw yung bata nung nakita. Tapos doon ko naalala yung mga bakas ng kamay at paa na nakikita ko sa may CR namin. Kinilabutan ako nun. Simula nun, hindi na ako nauwi agad sa bahay pagkagaling sa school. Nagpapalipas na muna ako ng oras sa school. Inaantay ko na munang makauwi ang nanay ko. Eto na po muna Sir Kira. Next time na lang po yung iba pag na-ere na ito. Pasensya na hindi masyadong nakakatakot. Ikaw na lang po sanang bahalang mag-ayos. Good day po sa inyong lahat na tagapakinig. Ibabahagi ko lang ang kwento ko sa inyo sa naging bakasyon ng pamilya namin. Dean Lister ang panganay kong anak sa 3 SEM ngayong taon. Ang pangalan niya ay Therese. Kung kaya naman itinrate ko siya kasama na rin ang pamilya ko sa Tagaytay. Bale ako, ang asawa ko, si Therese at ang 2 kong anak na lalaki. Nagbook ang asawa ko sa isang building hotel na may overview. Ayokong sabihin ang pangalan ng hotel. Pero kung mapapadpad kayo sa Tagaytay na may pababang daan at may 2 magkalapit na building na hotel, yun na yun. Hapon na kami nakarating. Maganda ang accommodation, pati na ang design ng room. Kaya naman sulit na ang bayad. 3 days ang ibinok namin. Naiwan ang anak ko sa room para makapamili kami ng lulutuin para sa hapunan. Nung naglalakad kami galing sa open space parking, napansin kong 2 group lang kami doon dahil may isa pang nakaparadang sasakyan na katabi ko nung dumating kami. Sobrang tahimik doon at pailan-ilan lang ang ilaw sa hotel. Habang naglalakad kami pabalik sa room, napansin ng asawa ko na may nakatayong babae sa balkonahe sa gitnang parte ng building. Hindi ko kako makita. Pero ang totoo, alam kong meron at alam kong hindi tao yung nakikita niya. Alam ko kasi may 3rd eye ako. Sabi ko sa kanya, wag na lang niyang ituro at baka magalit yung tao. Sabihin bakit siya itinuturo? Ayokong sabihin sa asawa ko na hindi tao yun. Dahil nung huling nag-open up ako sa kanya nung nakikita ko, hindi siya nakakatulog. At napapraning siya sa mga bawat galaw ko lalo na sa gabi. Nakatapos na kaming maghapunan noon. Nasa kwarto na ang mga anak ko at naghuhugas naman ang pinagkainan namin ng asawa ko. Samantalang ako, nanonood naman ng Netflix habang nakaupo sa sofa. Sa panonood ko, pumunta ang panganay kong anak na babae sa CR. Maya-maya, tinatawag ng asawa ko kung nasaan si Therese. Para daw tulungan siya sa mga gamit. Pero walang sumasagot. Sabi ko, nandoon sa CR at baka nagsisipilyo. Pinuntahan ng asawa ko sa CR. Pero
wala raw ito doon. Alam ko sa sarili ko na nakita ko siyang pumasok sa CR dahil naaninog ko siya sa peripheral vision ko kahit pa nanonood ako nun. Sa gitna ko pa nga dumaan eh. Habang nakaupo ako sa sofa, nakita ko sa refleksyon ng salamin yung nakabukas na pinto ng kwarto ng mga anak ko. Nakita kong nakatago sa gilid ng higaan si Therese at nakangiting kumakaway sa akin. Tapos bigla siyang lumusot sa ilalim ng higaan. So tumayo ako at pumasok sa kwarto para sabihin kanina pa siya hinahanap ng nanay niya. Pero laking gulat ko na wala siya doon sa ilalim ng kama. Nandoon yung dalawa ko pang anak na lalaki. Naglalaro. So tinanong ko kung nasaan yung ate nila. Sabi nung pangalawa kong anak, nandoon daw sa loob ng closet na malapit lang din sa higaan. Sa isip-isip ko, bakit siya nandoon? So nilapitan ko. Pagbukas ko sa closet, nandoon nga siya. Nakaupo at nagsiselfone. Kako bakit siya nandoon? Sabi niya, ka-video call niya daw yung friend niya at pumasok siya doon dahil naiingayan siya sa mga kapatid niya. Sinuotan ko siya noon ng bracelet na rosaryo na suot-suot ko. Gift ko kako sa kanya. Pero ang totoo, para yun maprotektahan siya dahil parang napaglalaroan siya ng mga elemento sa lugar na yun. Wala akong pinagsabihan sa kanila sa nangyari nung gabing yun dahil gusto kong ma-enjoy nila yung bakasyon namin. Lumipas ang 3 araw at na-enjoy naman namin ang pagstay doon at ang mga puntahing lugar sa Tagaytay at Batangas. Sa araw ng pag-uwi namin, 12:00 ng tanghali ang oras ng alis namin sa room. Umaga pa lang, nag-ayos na ako ng mga gamit namin. Ibinaba ko na at ikinarga sa sasakyan. Pinaandar ko na rin yung sasakyan para painitin ito. Tapos sumakay na rin si Therese sa likuran. Tinanong ko siya nun, kako kung nag-enjoy ba siya sa treat ko sa kanya. Pero wala siyang imik. Umusog lang siya ng upo sa may gawing salamin. Tinignan ko siya sa back mirror at nakita ko na hindi niya suot yung bracelet na may rosaryo na ipinasuot ko sa kanya. So sabi ko, bababa lang ako saglit. Tutulungan ko ako yung mama niya sa pagbaba ng mga gamit at para ma-double check na rin yung room. Pagdating ko ron, tama nga ako. Hindi si Therese yung nandoon sa sasakyan dahil kasama niya ang mama niya sa pagbaba ng hotel na nakasalubong ko pa habang paakyat ako sa room namin. So sinamahan ko na sila pabalik sa sasakyan. Pagbukas namin noon, wala na yung Therese na nakaupo roon sa likuran ng sasakyan kanina. Kako bilisan na nila at baka maipit kami sa traffic pa uwi. Pero ang totoo, takot na talaga ako noon. Nung makaalis na kami, tinignan ko sa huling pagkakataon sa side mirror yung hotel. At nakita ko pa roon ang kamukha ng anak ko na nakatayo sa gilid at kumakaway pa sa amin. Hi Boss Kira, thank you nga pala sa pagbabasa ng kwento ko. Yung BFF ni BF. Nakakatuwa lang. Kasi nung bata pa ako, Kirara din ang nickname ko. Well, Kirara nga ako kasi ikaw lang ang pinapakinggan ko sa work ko. Itong kwento na isi-share ko ngayon ay noong nandun pa kami nakatira sa bahay na malapit sa SM. Bali gabi na nun, nautusan kaming bumili ng yosi ng BF ko sa may 7-Eleven. Nakamotor kami. Pagkatapos naming bumili, naisip naming lumibot muna sa loob ng subdivision. Yung boyfriend ko ang nagdadrive at nakaangkas naman ako. Lumiko na kami sa unang kanto pagpasok ng subdivision, which is yung likod mismo ng SM. Tapos may nadaanan kaming bakanteng lote na may lumabas na babae at 2 batang nakatrike. Yung babae ang nagdadrive at yung 2 bata naman parang nakatingin doon sa babae. Ewan ko, hindi naman ako nakakakita ng multo. Pero dahil siguro yung BF ko ay nakakakita, kaya nahawa na rin ako at nakita ko din yun. Medyo nagtaka lang ako kasi
Parang sobrang kinang nila at ang puputi ng damit. Pero kapag inaalala ko ngayon yung mga mukha nila, hindi ko matandaan. So dahil nagtataka nga ako, sabi ko sa boyfriend ko, ano yun? Sa madilim niya ginagala yung anak niya? Tapos sabi niya, baka daw dun yun nakatira sa bahay na katabi ng bakanting lote. Sabi ko balikan namin, gusto ko kako ulit makita. Ayaw niya pa nung una, pero napapayag ko rin naman. Kaso nung binalikan namin, wala na sila doon. So years passed, hindi na ako nagtanong about doon. Kasi pinaniwala ako ng boyfriend ko na mga totoong tao yung mga yon. Kahit ilang beses ko pa siyang kinulit at tinanong ng paulit-ulit kung ano yung mga yon. Hanggang sa lumipat na nga kami sa same subdivision kung saan nakatira yung boyfriend ko. For context lang po, 3-story po itong bahay na to at may 3 kwarto sa itaas. Yung gitnang kwarto, may hagdan sa loob noon paakyat naman sa attic. Tapos yung hallway sa taas, parang may terrace na nakikita naman yung mga tao sa baba o sa sala. Mga 11 na ng gabi noon. Maaga kaming natutulog lagi dahil pang umaga yung shift ko at work from home ako. So antok na ako noon. Habang nanonood ako ng TikTok, may narinig akong sigaw ng bata sa taas. Sabi ko sa boyfriend ko, tignan niya, baka kasi kung sino. Sabi niya naman, sa labas daw yun. So lumabas siya ng pinto ng kwarto, which is labas na ng bahay. Dahil yung kwarto ko, paglabas mo ng sliding door, diretso na nga sa pool. Pagkabalik niya, sabi niya ay wala naman daw tao. Tapos dito naman siya sa loob pumunta. Tinanong niya yung pinsan ko na nag-aaral sa sala kung sino yung batang sumigaw. Sabi nito, hindi daw niya narinig. Hanggang sa papasok na sana ulit siya sa kwarto. Pero narinig niya yung tita ko na kumakatok sa kwarto ng kapatid niya. Bakit daw sumisigaw yung pamangkin ko? Tapos sabi naman nila, paano daw sisigaw tulog na? Nakisabat naman yung boyfriend ko. Sabi niya, tita, narinig niyo din po? Sabi naman ni tita, oo raw. Si Bunso raw tinatawag si Bok o yung tito niya. So umakyat kami ni boyfriend para makausap pa ng maayos yung tita ko tungkol doon. Tapos lumabas din ng kwarto yung isa pa naming tito na akala namin narinig din niya yung sigaw. Yun pala, kukuha lang siya ng snacks doon sa kwarto ni tita. Tapos tinanong namin siya at wala din daw siyang nadinig. So sabi ng tito namin, i-play nyo na lang yung CCTV, baka nakuha nun kasi kayong 3 lang naman yung nakarinig. Parang nangaasar pa na hindi yun totoo dahil nga hindi niya narinig. So kinuha niya yung phone niya tapos hinanap niya yung time kung saan may narinig kami. At doon na nga rin kami napasigaw, pati yung pinsan ko sa baba. Dahil kahit sa baba ay rinig na rinig din yung sigaw ng bata na tinatawag si Tito Bok. Dahil natakot yung pinsan ko na nasa baba, nagsisigaw siya. Aakyat na rin daw siya. Kami naman, pumasok na sa kwarto ni tita ko. Sir Kira, inattach ko po dito yung video kung saan nakunan yung narinig naming pagsigaw. Paki-blur na lang din po para sa privacy din. Bale, 2 video po yan. Yung isa kung saan narinig yung sigaw ng bata at yung isa naman kung saan nagsisigaw na yung pinsan ko. Yung CCTV video na may narinig kaming Tito Bok, parang ang lapit lang ng nagsalita. Samantalang sa taas yun. Dapat nga hindi na rinig yun sa CCTV dahil nasa garahe yun nakapwesto Pero yung isang video kung saan nagsisisigaw mismo yung pinsan ko na nasa baba kung saan malapit yung CCTV, medyo malabo. Dahil marunong sa editing yung tito namin na nag-play ng CCTV, ay in-enhance niya yon kung ano-ano ang ginawa niya para lang mapatunayan na hindi Tito Bok yung narinig namin sa CCTV. Pero wala, Tito Bok talaga at kaboses na kaboses yon nung batang pamangkin nila. Tapos nung nagstay na kami ng BF ko sa kwarto ng tita ko, naaalala ko na nung hapon pala nung araw na yon, yung pamangkin namin na bata, sumigaw talaga siya sa tito niya kasi sasama siya sa pagkuha ng laundry.
Sabi niya, Tito Bok, sama ako. So ibig sabihin, parang ginaya siya. At dahil narinig lang namin yun, pinangalanan na lang namin siyang Marga. Habang nagkukwentuhan kami sa kwarto ng tita ko, nakwento niya na yung SM ngayon ay dating supermarket. May nagkwento daw sa kanya na guard dahil doon siya nagtatrabaho noon. Pauwi na daw yung guard at banda doon sa likod ng SM, may nakita siyang babae at 2 bata na nakatrike. Galing din sa bakanting lote. At nung time daw na yon ay umuulan. Nagtaka rin daw yung guard kung bakit niya ilalabas o igagala yung mga anak niya. Gabi na nga tapos umuulan pa. Napamura ako nun. Sabi ko, yun yung nakita namin ng boyfriend ko. At habang ikinukwento ko din sa kanya yon, umiiyak ako. Kasi hindi ko akalain na nakakita na pala ako ng multo pero hindi ko alam. At doon pa lang nga kinumpirma sa akin ng boyfriend ko na multo nga yung nakita namin noon. Hindi niya lang daw inamin kasi ayaw niyang matakot ako. Thank you po sa pagbasa, Sir Kira. Madami pa akong stories. Pasensya na kung napaba ito. Pakiayos na lang din po. Yo, Kirara, kumusta? Happy Monday po sa ating lahat. So, kumusta naman? Nagsipasok ba kayo? At nakauwi na ba ang lahat? O yung mga OT ha? Ingat po tayo sa pag-uwi. Lalo na yung mga nakamotor dyan. Lagi nyo pong tatandaan na habaan ng pasensya at huwag paiirali ng init ng ulo. Nako, huwag na kayong dumagdag pa sa alam nyo na. Lagi nyong iisipin na may pamilyang nag-aabang sa inyo. Anyways, maraming salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Thank you sa pakikinig ng set ng stories natin for today's video. Sana po nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan nyo, baka naman, paki-like naman ang video natin. Na-like mo na? Maraming salamat. At syempre, shoutout din po at maraming salamat sa story senders natin para sa episode na ito. Na sila Ma'am Michelle ng Dubai, ang suking-suki natin na si Ma'am Michelle. Thank you so much po. Si Miss Alisa, nakita nyo ba yung video niya? Si Boss Anjo at si Miss Siri na suki na rin natin. Yan, maraming salamat po sa pag-share ng inig stories ninyo. Thank you so much po. At sa mga gusto rin pong mag-send ng stories nila o ng story nila, send nyo lang po yan sa email natin, nginigstories.official@gmail.com. Okay? So, shoutout na po tayo. At kukuha po tayo ng shoutout natin sa last upload natin na matakot ka sa buhay. Grabe tong episode na to, no? At iba-iba yung opinion nila sa kwento dito, lalo na sa kwento ni Miss Mika. So, simulan na natin. Shoutout po ang Lepeño na si Miss Lisa Cuevas, kay Veronica Astrologo. Yes, Fafakira, may upload na ulit. Kanina ko pa nire-refresh channel mo, baka sakaling may upload ka na. Basta kasi nag-notif na yung heart mo, alam ko nang may bagong upload na ulit. Pansin ko almost every day or every other day ang upload ninyo ni Sir Neb. And thank you for that. At habang wala pa, pinakikinggan ko na muna yung mga old upload mo. As in from the start para everybody happy. Siguro napansin mo rin yun, Sir Kira, kasi panay ako like sa mga old videos ninyo. Yun, no? Maraming salamat po kay Ma'am Angel Reyes. Buti natsyatsaga mo yung mga lumang narration natin, Ma'am, ano? Shoutout daw kay Maria Olivia Canono.
Kuya Kira, please batian mo ako ng happy birthday. Tapos na birthday ko nung A4 pa. Uy, ka-birthday mo yung kapatid at saka yung best friend ko. So, belated happy birthday sa inyo. Sana kahit tapos na ang buwan ng July, mabati ng kahit isang narrator. Always present lagi sa mga uploads mo. Sana sipagin ka palagi mag-upload dahil madaming nag-aabang sa'yo. You know? Thank you so much po. Keep safe always, Kuya Kira, at malayo sa sakit. Salamat po. Sabi yan ni Ma'am Jane Sancho o Sanko. Sancho siguro, no? Parang mas tama yan. Muli po, belated happy birthday po. Sabi ni Mim HJ3KQ, second story, bakit kasi hindi mo sinabi kay Cindy yung masamang balak nung manyaki sa kanya? Nang sa ganon, alam niya. At bakit kasi hindi mo binilinan na wag magbubukas ng pinto hanggat hindi ikaw ang nasa labas? Gayong may masamang plano sa kanya yung lalaki. Or kaya tatawagan ka niya kung ikaw ang nasa labas. Bakit di mo naisip yan? Uy, nagagalit si boss. O kaya sinama mo na lang sana sa 7-Eleven para sure na safe siya. Ay nako naman. Kalma boss. At eto pa, bakit hinayaan yung makatakas yung manyak na yon? Gayong may mga staff na dumating. Humingi ka sana kagad ng tulong nung time na nakadagan ka pa sa kanya habang hawak mo ang kutsilyo at iginapos nyo sana. Tapos may nag-reply sa kanya, si Boss John Paul Andakig. Ang importante na defend niya ang sarili niya at yung kaibigan niya. Tama. At ang pinaka-worrisome dito ay yung lalaki. Hindi ganun katapang yun na isagawa yung pagkamanyak niya kung maayos lang ang lipunan natin. Hindi yung nagvi-victim blame ang mga tao at tinuturuan ng bawat batang lalaki na igalang ang mga babae para paglaki nila ay hindi sila magiging manyakis o nagdi-disrespect ng babae. Tama. Sabi pa ni Reva Fans, ang mahalaga wala naman hindi naman po nagalaw yung friend niya. Tapos sabi ni Chesha ba to? Nga magiging oblivious na lang si Cindy forever. Ganons? Ana, sinabihan mo na lang or warning. Well, siguro hindi na lang din niya naisip dahil may iba rin siyang iniisip nung time na yon. Or ewan natin, baka stress si madam. Kasi hindi rin naman natin masasabi, no? Paano kung tayo yung nasa sitwasyon na ganon? Maiisip ba natin yung ganon? Syempre, ang bilis ng pangyayari na yon. Diba? Pero yes, tama po kayo. Buti na lang talaga at safe sila. At nga pala, mag-August na. Magbe-birthday na yata si Miss Mika. So advance happy birthday po kay Miss Mika. Tama ba ako ng pagkakaalala? And isang malaking hugs po sa inyo para sa lahat ng stress na pinagdaanan ninyo. And salamat po kasi naipagkatiwala nyo pa rin dito at nagawa nyo pa rin isulat yung story kahit na sobrang stressful nun, ano? Isang malaking hugs po para kay Miss Mika. Sirimoto Revs, present again. Ayan ma'am, kasama dito yung sinend yung story. Sana natripan nyo po at nabigyan ko ng hustisya yung kwento. Thank you po sa pag-share. Sabi ni Apple Reyes, bakit kasi iniwan mo si Cindy? Alam mo na ngang may balak yung sir nyo. Sabi naman ni Handmade Crochet. Handmade Crochet. Sabi niya, kainis din yung sender na friend ni Cindy. Alam niya na nga yung plano kay Cindy, iniwan pa niya. Tapos nag-reply ulit si Boss John Paul. Hindi pa niya fully confirm yung plano ni Sir Alfred kay Cindy. At mukhang person of authority din. Kaya mahirap maghusga agad. Yes, correct naman yon. Malay ba natin na matatagalan siya sa 7-Eleven at susunod na pala yung manyak sa hotel nila, di ba? Good point. Sir Kira, pa-shoutout sa next upload. Loyal abangers here ng story mo and ni Sir Neb. Sabi yan ni Lynn Potts 08. Jans Bruzola, shoutout po sa inyo. Sabi ni Zenju29, Hi Mika, medyo pabaya ka sa part na iniwan mo si Cindy sa hotel. Maigi na lang at nakaabot ka. Pero mas okay sana na di mo na lang siya iniwan doon sa room nyo, knowing na may masamang balak yung Alfred sa kanya. Anyways, nakakabilib yung tapang mo. Meron pala. Sabi naman ni Scarlett Gianella. Ba't kasi umalis ka pa? Yun nga, hindi nga kumpirmado. Tsaka malay din ba niyang ganun pala yung utak nun, no? Kasi syempre, isipin mo, professional pa rin naman yung tao. Ay, Miss Ferka. Uy, ma'am. Kumusta? Di pa tayo nakapag-live ulit no? Madalas to si ma'am sa live natin Pa-shoutout sa mga junakis ko, si Francine, JM, Francesca, at Alden. Thank you, Kuis. Ayan, nagtatanong na siya. Kailan ka ulit magla-live? Actually, ang tagal na lang pangako kong live, Isang taon kalahati na. Basta ma'am, magulat ka na lang, naka-live ako. Live show. Pero yun po, shoutout po sa inyo dyan, tsaka sa mga junakis nyo. Sabi ni She, kailan po kaya next upload ng Misteryo sa Kumbento? Naku, ang kulitin nyo po dyan ay ang writer na si Toti Novels. PM nyo po, harasin nyo. Okay lang yun. Cyberbully nyo. Joke lang. Joke lang, tute. Pero nasa kanya po ang susi niyan. Wala pa
Bakit yung unang story na puto parang ginaya sa storyline ng Pedro Penduko, yung si Mateo Guidicelli ang bida? Talaga ba? Hindi ko alam. Baka ano lang, same lang. May Pedro Pinduco pala si Mateo. Hindi ko alam yun Sabi ni Karen Brescia, di mo kasalanan dahil ikaw ang naging savior nila. Correct? Dapat nireklamo ang Alfred na yan. Akala niya porket babae mahina. Hindi lahat. Kala mo Sabi ni Seria Music, napakalupit mo talaga Boss Kira mag-POV. Buset, goosebump ako lagi kapag nag-demon voice. Paano hindi? May demon voice ba ako dito? Parang wala naman boss. Pero heart natin yan. Yun sa tawa. Demonyong-demonyo na pagkahalataan ito speaking of Toti novels. Ang sarap ko daw, lul. Marami nang nag-aabang nung mo boy, nung MSK mo. Adeline Buezon, silent listener daw. Thank you po. At ito ulit si Boss John Paul. Sa lahat ng mga villains at evil people na naikwento sa mga Pinoy horror channels, pinaka-evil na ata ang pamilya sa unang storya. Walang rason bakit sila nanlason. Inosente ang biktima. Oo nga. Actually, may mga ganun daw talaga Lalo yung mga nagpapalakas o yung mga nagtitrain pa lang ng mga ganyan, mga manlalason o mga basta yung nagpa-practice ng ng dark magic. Talagang daw sila nantitrip ng ewan ko kung nantitrip pero talagang ginagawa daw nila yan kahit inosente, walang kasalanan sa kanila para lang daw ma-prove o ma-practice yung kakayanan nila. Pero, 'di ba? Huwag naman sana ganon. Shoutout pa nga kahit silent listener. Bait naman, Papa. So talaga. Sabi ni Reba Fans, ganda talaga ng boses mo. Sobrang sweet. Hey, talaga ba? Oh, yes. Nagsiselos na daw yung boyfriend niya. Sabi ko sa kanya, love siguro, Pogi. Naku, nagkakamali kayo dyan. Pogi daw si Kira. Sabi niya, yan dahil sa pakikinig mo, nababaliw ka na. Grabe naman. Pero thank you so much po sa pakikinig ng mga stories natin dito. Sana hindi po kayo magsawa. Sabi ni Boss Christopher Villanueva, hindi sa nagbe-victim blame ako. Nakakagigil yung second story. May instinct pero walang... Grabe naman. Narinig na lahat ng usapan, di man lang sinabi sa kaibigan para aware. Well, hindi rin kasi natin alam kung ano talagang sitwasyon nun o kung ano talaga yung atmosphere noong mga panahon na yon. Hindi rin natin masisi talaga si Miss Mika. Pero good thing na lang din talaga at hindi sila napano. Pa-shoutout daw listener from Capiz. Sabi ni Ma'am Retania Fabuna o Retanya V. Fabuna. Tama po ba yun? Yan, shoutout po at salamat po sa pakikinig. Sabi ni Miss Joanne Mori, nalungkot naman ako sa story na titled Puto. Kawawa naman yung mama. Sana masasamang loob na lang yung binabarang nila. Bakit yung mga taong wala namang ginagawang masama? Tama. Oo no, dapat sila na lang yung binabang mga buhaya na lang inuubos Mabuti natigil din sa kasamaan yung pamilya na yon. Sabi pa niya, sa second story naman, Mika, OMG, sorry this happened to you again. I think ginagawa to ni God o siguro inaalaw to ni God knowing na you are a very strong person. Mabuti din na ipagtanggol mo si Cindy. Sana next send mo, happy story naman nga. Mag-reset and recharge ka muna. But don't blame yourself. Wala ka naman kasalanan sa mga nangyari. Tama. Kumusta raw, sabi ni Ma'am Joanne Palero. Ayan, mahigpit na yakap daw para sa iyo, Miss Mika. Sana lahat ng babae kayang ipagtanggol ang sarili laban sa lahat ng mga manyak na yan. Sabi ni Miss Lenny Abalahon. Si Miss Lenny Si Angie Habana. Tama daw yung ginawa ni Sender. Relate match sa Sender 2. Pagod na rin daw siya mentally at physically. Pareho din daw sila ng month ng birthday. Ganyan din siguro daw ang role nila sa Earth, sabi niya kay Miss Mika. Sending hugs po, ganda mong kaibigan Sender. Overprotective ka sa mga friends mo. Oh, diba? Good point. Sabi ni Miss Crizia Guevara. So last comment na pala yun Teka, refresh natin. Baka may humabol pa. Alright, wala na. So yun po, maraming salamat po sa mga nag-comment, sa mga nag-like. Thank you so much po. At syempre, bago tayo matapos, kung birthday mo ngayon, happy birthday sa'yo. Kung may isine-celebrate naman kayo, anniversary, ano pa ba? Basta, kung ano man yan, congratulations po sa inyo. At kung may inaabang-abangan ka naman, syempre good luck. Claim mo na agad. Kasi for sure, para sa'yo na yan. So yun lang Kirara Muli pakilike naman ng video natin. At hanggang sa muli po, maraming salamat po ulit. At karinigan po tayo.